Amen. Glory to God ulit. At muli namin inaanyayahan bawat isa na patuloy natin pupurihin ang ating Panginoong Jesus matapos tayo magbigay at ngayon naman ibibigay natin ang pinaka-the best natin sa Panginoon. Ang pamamagitan ng pupuri sa Kanya. Kaya inaanyayahan ko po kayo mga kapatid na awitan natin muli ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Bye.
Amen. On behalf of our dear senior pastors po, Larry Marlene Noel, and of course our Pastor Gary, by next Sunday po, nandito na ang inyong mahal na Pastor Gary. Amen. Excited po ba tayo? Amen. Mas lalo ako. Amen. So, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat po sa buwan po ng bawat isa. Naranasan po ba natin ang presensya ng Diyos? Di po ba? Katulad ng ating ginagawa, ay sarap magpuri. Amen? Sa ating Diyos na mahal. Hallelujah. Actually, yun nga po, as service leader, na sinabi niya po, kami po ay nagdadalang hati ang ating pong kasi pastor rin, kaninang madaling araw. Ngayon, pero tandaan niyo po, may aalis, may darating. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Amen? Amen po ba? Kasi po, ano naman is, salamat po sa ating Diyos. Malapit po yung pinsan po yun sa amin. Nung nag-evangelize po kami way back, 20, if I'm not mistaken, 2010. Nag-evangelize po kami mag-asawa sa state namin na kung saan puro mga, alam niyo po ba yung word na haragan? Mga ex-convict. Yeah. Amen? Hindi lang yung umiwalan yung ex, may convict din. Amen po ba? So, doon nag-share po at siya po yung nag-gitara. So, nag-worship po. Ano po, kaya maganda rin po ang boses niya. At magaling yung gitara. Amen? Kaya tayo po mag-aaral ng salita ng Diyos. And I pray na ang salita po ito na maririnig natin will strengthen us. Lahat tayo will strengthen. Alam po natin na God is a miracle working God. Amen? Kaya kung narinig ko ngayon, you're blessed by the best because miracle happen in your life. And continually, miracle will happen. Amen? Kaya sabi ko sa katabi mo, hindi aksidente na narito ka. Sabi niya, every miracle starts with a problem. Sabi mo sa katabi mo, every miracle starts with a problem. Amen? Muli po, okay lang po ba? Again, take your phone out. Alisin niyo po yung phone ninyo. Please. Okay po. And we'll listen only 1 hour sa ating Diyos na buhay. Nang sa ganon, patuloy hindi lang po natin marinig, mag-sink in sa ating puso ang salita ng Diyos. Nang sa ganon, magtagumpay tayo. Amen? Amen. So, every miracle starts with a problem. Ganun ba yun? Yes. Kasi si Lord may command, after He command, He has promise. Kapag may command, may promise. Hindi ka pwede i-command ni Lord na wala siyang, after ng kanyang command, walang promise. And kapag si Lord ang nag-promise, matutupad. In Numbers 23:9, sabi niya, hindi siya sinungaling na Diyos. Ang Diyos mo ay makatotohanan. Kaya sabi ko nga po, dati ko itong pinapost, ang tao kapag nangako, napapako. Pero si Jesus, napako dahil sa pangako sa iyo. Amen? Hindi po ba? Kaya tutuparin na. Ito po yung ating vision. Of course, we have a vision, katulad po ng sinabi ng ating kapatid. Actually, wala pong sitting ministry. Actually, pagka nakasit ka, tamad ka. Kaya, wala pong sitting ministry. Sabi mo sa kanila mo, walang sitting ministry dito.
kumilos ka. Natatandaan ko lagi ang sabi ng aking pamangkin. Kita sabihan mo yung mga tipo doon. Galaw-galaw, pagkamastor. Kaya dapat gumagalaw ka. Amen? Amen po ba? At tingnan mo kapag nakaupo ka lang, tingnan mo kapag tayo mo, di ba yung mga kasukasuan mo. Kasi namamaga, aray tiis. Diba? Kaya dapat lagi kang on the go. Amen? Sabi mo sa katabi mo, on the go. Makita natin dito, experience, ito po yung ating season of transformation, our yearly theme, experience God, experience the Word of God, the love of Christ and His Word. Of course, nilaman po natin experience, God embraces us, at kaya ganun din po ang ginagawa natin. Ipapa-experience natin sa ating mahal sa buhay, sa ating pamilya, at patuloy natin yayakapin ang ating pamilya, ang mga kapwa natin mananampalataya. Kaya, and then, of course, hindi lamang po, you will be empowered by the Holy Presence of God. Tandaan niyo po, no? Kapag ikaw ay malakas, kailangan alam mo kung saan ka nang galing. Hello? Minsan, ang mga kalalakihan, malakas lang daw sila pag nag-gym. No? No. Talo yan ng adrenaline ni Lord. Amen po ba? Tingnan niyo ang ating mga kalalakihan. Ano sila? Parang Benetton. Nagkaisa ang kanilang house. Kaya isa. Hello? Hindi po ba? Natatawa ko lang po kayo kasi medyo maano na ito. Diba? Yung mga dinaranas natin. Pero sabi ni Lord, rejoice in the Lord always. I said again, rejoice. Amen? At ang pinsan ko po ito is lingkod po siya ng Panginoon. Kaya maari siyang na-promote ni Lord. Malungkot pero deep in my heart, syempre mamimiss mo yung tao, hindi mo na siya makikita kung nagbabakasyon, pero still, I praise God dahil kasama na siya ng ating manlilikha. Amen? And of course, engage. Kailangan na-engage tayo sa mundo. Kaya nga po, hindi pwede ang Kristiyano ay tahimik. Dapat on the go ka lagi. Lagi nagsishare ka, lagi yung mga tinatanggap mo, kailangan magbigay yan. Actually, dito sa ating church, grabe, kung sa pagkain lang po, ay patio na tayo. Sa dami ng ating naririnig na Word of God, we need to apply it, mga anak, mga kapatid sa pananampalataya. Amen? The Lord is coming soon. Pero syempre, handa ka ba? Sabihin mo sa katabi mo, handa ka! Amen? And of course, every believer is called to be a disciple maker. Kaya hindi ka pwedeng magiging disciple maker kung hindi ka na-disciple. Kailangan you need to be disciple nang sa ganon maging disciple maker ka. Amen? So sa 2 Kings 4, 1 to 7, actually, sige po tayo po lahat ay kumano. Ating pong basahin ang banal na salita ng Diyos. May isang Yuda,
yung sisidlan na yun na apaw. Amen? The vessel. Sisidlan na apaw yan. Katulad ng babae. Wala siyang dala. Only oil. Meron siyang sisidlan. Pero grabe! Grabe! Yung ginawa ng Panginoon through Elisha. By faith! Grabe, Lord! Salamat, Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo kung kilala mo siya, kung anong dapat niyang pag-apawin. Sabihin mo, yes, wala ako na kagalitan! Ako ng provision! Ako na nakalapan! Ako na nakaliganahan! Ako, Panginoon! Oh, maraming salamat, Lord. Answer prayers, oh God! Maraming salamat, Lord. Thank you, Jesus! We believe, receive, Lord, in the mighty name of Jesus. Paapawin mo kaligayahan namin, God. Ang kagalitan, ang kaligtasan, God. In the mighty name of Jesus. Salamat, Lord. We believe, receive, in the mighty name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo. Ano po ito, God, ang makapangyarihang dugo. Salamat po. Tinanggap namin, Lord. Tinanggap namin, Panginoon. We give glory back to you in Jesus Christ's mighty name. Amen. Sino po makakapula po tayo? Wow! Ito pala po yung essence. Kaya sabi nung babae, actually, meron siyang problema bago siya nagkaroon ng miracle. Ano yung problema niya? Unang-una, nag-umbano siya. Alam mo? Nawala yung kanyang mahal na asawa. May dalawa silang anak. Remember, no? So makita natin, pero I do believe in my heart kasi lingkod siya ng Panginoon, yung kanyang asawa, sila ay may relasyon sa Diyos. Amen? Kaya yung babae, alam niya yung pinuntahan niya kung saan siya pupunta. Unang-una sa Diyos, and then yung sa lingkod ng Diyos, si Eliseo. Amen? Sabi niya gano'n, kaya sinabi niya, number one, so makita natin na itong babae na ito, sabi niya, patay na po yung aking asawa. We don't know. Minsan ganito yung mangyayari sa atin. Ang maganda po na naririto tayo ngayon, meron tayong relasyon sa Diyos. Kaya alam mo na, in any circumstances, struggles in life, kung saan ka pupunta, kung saan ka tatakbo. Amen? Kasi minsan ang takbuhan natin lagi, mundo. Di po ba? Noon tayo, may problema tayo, saan tayo pumupunta? Financial, sa 5-6. Hello? Di po ba? Tapos kapag ikaw, na broken-hearted ka, saan ka pupunta? Sa inuman. Kaya yung mga kalalakihan noon, ang paborito nilang sports, golf. Golf, 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 golf. Hello? Diba? Totoo yun. Kaya, grabe ang ginawa ng Diablo sa atin. Kaya yung spiritual birth, alalahanin mo lagi yun. Kasi yun yung totoong buhay na buhay ka. Amen? Yung kung saan tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo. Makita natin dito na itong byuda na ito, humingi siya ng tulong kay Eliseo. Alam niya kung saan siya pupunta. Kung saan siya hihingi ng tulong, hihingi ng prayer. Kasi pag pumunta ka sa kaibigan mo na hindi po natin sinasabi na wala silang, hindi nila kilala ang Diyos. Pero hindi deep ang kanilang relasyon sa Diyos. Kaya anong papayo nila? Worldly. Ay, kaya mo yung asawa mo, mag-inuman na lang tayo. Kakalimutan na din yan. Pagbalik mo sa bahay, okay na kayo. Hindi totoo yun. Hello? Kasinungalingan yun. Amen po ba? Kaya nga po kapag happy ka kasi may happenings. Pag wala ng happenings, hindi ka na happy. May hangover ka na. Hello? Di po ba? So makita natin dito, ngunit sabi niya, ngayon ang tao po na pinagkakautangan na dumating upang kunin. Tingnan niyo po, yung curse. Pati mga anak natin.
po natin yan. Kaya now, alisin mo yung curse. You have the authority. Lahat ng mga sakit at karamdaman, lahat ng diabetes, lumayas! Amen? Lahat ng cancer, lumayas sa pangalan ni Jesus. Pero may gagawin ka, kapatid. Love the Lord of God. Not only love, but obey the Word of God. Amen? Ano man tutulong ko sa iyo? Sabihin mo sa akin, ano meron sa bahay mo? Ano meron tayo ngayon? I have faith in my heart. I have Jesus in my heart. Pero yung faith that can move mountains, sabi nila, hindi sinabi kaano kalaki. Sabi niya, if you have faith like mustard seed, sino na po nakakita dito ng munggo? Kung wala pa kayong nakita ng munggo, yung kila Sister Reden yung munggo. Isang pack. Isang piraso noon. Kalahati mo pa gano'n ng mustard seed. Sabi niya, bilhin mo napakaliit, pero pwede mong mountain of problems, pwede mong iurong. Hello? Pag inurong mo, pag sa kapitbahay mo, ilagay mo kay Diablo. Amen? Ibigay mo kay Diablo yung kasinungalingan niya. Yung mga bandages, yung mga taligala, ibalik mo yan sa Diablo. Ang Diablo gumawa niya. Amen? Wala po, maliban sa kaunting langis ng olive oil sa lalagyan. Imagine po, meron siyang jar. Yung pinakamaliit na jar, 10 ml. Amin yung olive oil. Sabi ni Eliseo, okay, sige, pumunta ka sa kapitbahay mo. Humingi ka ng jar. Nakikita niyo po yung miracle? Grabe, pinagmulay-mulayan ko. Grabe, Lord. Grabe. Kung paano mag-miracle ang Diyos sa maliit. Kung tamang lahat ng kapitbahay manghiram ka ng maraming sisidlan. So si Eliseo, hindi niya pinapuntahan ang kapitbahay ng byuda nang walang dahilan. No, kaya kung pupunta ka sa kapitbahay mo, may dahilan ka. Anong dahilan mo? You want to share the goodness. The gospel of Christ. Yun ang dahilan. Hindi pupunta ka sa kapitbahay mo para yung gossip. Imbis na gossip, gospel. Amen po ba? Pumasok kayo ng mga anak ko sa bahay nyo at isara ninyo ang pinto. Ano po yung nakikita natin dito? Yung closed doors. Lalo na kung meron kang hinihiling sa Panginoon. Di ba sinabi niya, kung ikaw ay mananalangin, pumunta ka sa room. Quiet time with the Lord kasi gusto niya mag-isa ka. Gusto ka niyang mayakap. Gusto ka niyang... Minsan namimiss mo ba yun? Ang pananalangin ko, hindi lang, yes Lord, salamat ka. Salamat ang mga biyaya. In Jesus' name, amen. No? Dapat pumupunta ka doon sa closed door na kung saan huwag kang maalis doon hanggat hindi ka nilayakap ng Diyos. Hanggat hindi mo nare-receive yung hinihingi mo sa Panginoon. Huwag kang maalis. Low, pero sad to say, emergency minsan ang Lord. Kapag may kailangan lang, doon lang tatawag. Itabi mo ang bawat sisidlan na mapupuno mo. So God is looking for a worshiper to worship Him in spirit and in truth. Tandaan po natin, nandito tayo sa sanktuaryo ng banal na Diyos. Nawa, hindi lang dito tayo sumasamba. Anytime, any days, any hour, sumamba ka sa Panginoon. Amen?
Siguro kung yung drum na nanghiram siya noon, punong-puno nun. At ito pa po yung pangako ng Diyos. Nang mapuno ang lahat ng sisilan, sinabi niya sa isa sa kanyang mga anak, bigyan mo pa ako. Naubusan. Naubusan na ng sisilan ng jar. Kaya at the point in time, na-stop. Ganun din sa atin. Kapag na-stop na ang pagmamahal mo, na-stop na ang pagsama mo, na-stop na ang pag-worship mo sa Lord, stop na rin. Kita po natin, pero habang pinupuno ka ng Diyos at papapuno ka sa Diyos, hindi yan mauubusan. Amen po ba? Yes. Kaya makita natin, makita po natin dito, a desperate need for a miracle. Sabi ng byuda, Lord, dali mo ako sa tao, Panginoon. Touching your very heart. I believe in my heart, nung manalangin itong byuda nito, na-touch niya ang heart ni Lord, kaya pinadala si Eliseo. Desperado siya. Alam niyo po ba kung paano maging desperado sa Diyos? Paano maging desperado sa Panginoon? Wala kang gustong gawin kundi si Lord lang. Sumulat siyang maranasan, mayakap. Hindi ka alis sa lugar na yun hanggat hindi mo siya nararanasan. Yun ang desperate. Hello? Di po ba? Kaya kung desperado ka, miracle happens. Tandaan po natin yan. There was distress in her family. Even Christians, lahat tayo are not exempt from trials. Sino po walang problema dito? So lahat tayo may problema. Sino ang konti ang problema? Tingnan niyo po, kasi kung konti kayo, dadamihan ko yan. Hello? Di po ba? She cried out to God and wept uncontrollably. Alam niyo po yun? Paano ka umiyak sa Panginoon? Minsan naiyaman tayo eh. Minsan awkward. Nakakahiya. Lalo sa mga lalakihan, kala niyo po ba tunay na lalaki, iyak? Hello? Yun po ang tunay na lalaki. Sa mundo, ang tunay na lalaki nanunutok. Pero hindi. Amen? Wept uncontrollably, desperately asking for help. Kaya mamaya, maging desperado ka sa paghingi mo. Natanggap mo na kanina, pero more pa. Walang hindi kaya ibigay ng Diyos. He is a God of impossible. If for man it is impossible, but for God all things are possible. When you have faith like a mustard seed. Amen? And there was death in her family. Kaya sabi ko, Lord, parang itong feel na feel ko. Feel na feel ko itong itinuturo ko, Lord. Dahil madaling araw, nagising ako. Then, I saw yung tita ko na nasa Philippines, from Vienna. Hindi ko siya nasagot. And then, nung malipuhatan ako, wala na si Gary. So, hindi na ako nakatulog po. Totoo lang, minsan, masakit. Mawala ng mahal sa buhay. It is very true. Kaya habang buhay pa, yung mga mahal mo sa buhay, mahalin mo na. After, sabihin mo na. At maganda yung naririnig nila at nararamdaman nila. Amen? It is painful when we lost our loved ones. So her
Sa totoo lang, may mga disagreement, pero akin yan ng Diyos to agree. Makita po natin na ang Panginoon lagi nangungusap. Lagi siyang nangungusap. Very word, lalong-lalo na kapag nagsalita ng Diyos, hindi mo lang siya inintindi, kundi yayakapin mo. I love my Pastor Gatti. Mahal naman ko asawa. Hindi ko siya mahal dahil perfect siya, no. Imperfect. But He has a perfect God. Amen po ba? There was death in her family. So, dahil siyempre, may mga naiwan na utang, kaya, eto literal na utang. Pero sa akin, nilaiwan ng mga curses, you know. Kaya minsan yung ating gagawin, yung ginagawa natin, that is curse, ginagawa natin, hindi tayo nasunod sa Panginoon, tandaan natin, yun po yung pinapasa natin sa ating mga anak, sa iiwan natin. Gagawin na natin yung the best. Kayo ko nang iwan karenso namin, even sa mga pagiging apo namin, sa mga apo namin, no Lord. We will stand, Panginoon, whatever it costs. Gagawin namin, Lord. Dahil ayaw na namin na ipasa pa yung curses na yan na pinutol namin. Amen? Amen. She is a widow with no work and cannot pay her bills. Her creditors are coming to take her sons to pay her debt. Pero yung mga anak natin na magbabayad ng ating mga ginawa. Alam niyo po yun? Nasalamat po sa Panginoon. May dito kami, nanalangin, ang church natin, niyakap kami. Kilala po kami sa salita ng Diyos. Kaya tingnan niyo po, pwede na putulin yan. Whatever curses, pwede putulin. Amen? Walang hindi kayang putulin ng Panginoon. Kaya lahat ng mga sakit at karamdaman, lahat ng mga poverty, in the mighty name of Jesus, there is no other name sa Panginoon Jesus lang. Amen? Si Hannah, siya po, or Anna, siya po is mapanalangin. Lagi po siyang sa empower her ni Nanay Marlene, si Hannah, Esther, and Ruth. Hannah is a prayerful woman of God. So dito sa 1 Samuel 1, 10, 11, basahin po natin, minsan, Amen. So si Hannah, nanalangin siya kay Eli o kay Eli, kaya sabi niya gusto niya ng anak na lalaki. Kilala niyo po yun. Sino? Hindi po tayo sigurado. Amen. Di po ba sa makita natin, Lord, salamat ka. Tingnan niyo po na-touch ni Hannah ang heart ni Lord, kaya binigyan siya ng anak. Amen.
Panginoon. Lord, yung problema ko, Panginoon. Wala namang hindi kayang lutas ng Diyos eh. Kaya-kaya niya. Lahat. Di po ba? Lahat kayang isolve ni Lord. Walang problem na hindi kayang isolve. Kaya nakita niyo po, si Lord problem solver. At kapag walang solve, walang sagot, hindi ang problema. Maybe ikaw ang problema. Kaya sagutin mo yung sarili mo. Hello? Di po ba? Lahat yan. Inaayos ni Lord. The problem is not the end of the story. Tandaan niyo po, yung story mo hindi pa tapos si Lord. Habang buhay ka, hindi pa yan tapos. Kapag tinuldukan na yung buhay mo, tapos na si Lord sa'yo. Amen? Pero hanggat may buhay, may pagkakataon. Hanggat may buhay, pagsisisi. Hello? Tingnan niyo po kayo. Agad. Instant na sagot. No, yung mga pagkakataon, yung mga pagsisisi, magsisi ka muna. Repent. Repent first. Bago niya ibigay. It is a stage on which God reveals His power. So yung story mo, hindi pa siya tapos. Yung story mo, nag-uumpisa ka pa lang, kaya lang minsan yung story mo, conclusion agad eh. No! Diba? Agad, tinatapos mo, sabi ni Lord, hintay, ang ganda pa ng gagawin mo sa'yo. Ang ganda pa ng plano mo sa'yo. Huwag mo nang i-end ang story mo. Amen? Stage pa lang yan, anak. Kaya tingnan niyo po yung mga may sakit, di ba? Kagad ba? Stage 4? May stage 5 ba? 4 lang? Kasi meron akong meron akong nabalikan, may stage 5 daw eh. Sabi ko, naiba na? Di po ba, nagkaan mo may sumasakit muna. Di po ba? Ako nung sumakit yung likod ko, di ako nakahinga for about 20 minutes. Nagtak kayo, Pastor, nasakit na likod ko. Nagpray ako kay Pastor. And then maya, masakit pa din, umiikot. Hindi ako nakatulog. The next day, pumunta ako ng klinika. Hindi ako nag-wonder. Sabi ng doktor, may stone ka. O, sige, Dok, kaya lang ako pala. Hindi ako nagtanong ba? Kasi alam ko, mahilig ako sa taba. Alam ko yun. Hindi ko lang nagtanong, bakit? Ano? Automatic. Ibig sabihin, kapag nagkasala ka, may consequence, alam mo din. Hello? Alam mo din yun. Huwag mo nang tanongin si Lord, bakit nangyayari sa akin to, Lord? Kasi, anak. Di po ba? Ganun lang kaisip. Minsan ginagawa natin si Lord eh. Kapag may binibigay sa yung pagsubok ang Panginoon, inuutusan siya, Lord, alisin mo to, no, anak? Hindi niya binibigay sa cancer para utusan mo kung alisin. Kundi, Lord, patatahin mo ko rin. Alam ko, dumadaan ako rito dahil meron kang itinuturo, pinatatatag mo ko, Lord. At patuloy kumakapit ako. Amen? His compassion and His glory, hindi lang yung kapangyarihan, yung pagmamahal niya, at ang gloria niya. Mararanasan mo yun. Kaya kapag nandito ka pa sa mundo, humihinga ka pa, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Amen? Don't despise your difficulty because today's problem may become tomorrow's testimony. Di po ba ang aming patotoo?
dahil na-expose ang kapangyarihan po ng Panginoon na dating mga taong salot, inalis ni Lord ang O, naging sword. Hello? Di po ba? Eh yung O wala, zero. Di po ba? Parang account natin, zero balance. At least, walang minus. Hello? Ganun gagawin ni Lord sa'yo. Kaya huwag mong i-despise ang mga difficulties in life. Dumaranas ka. Habang pumupunta ka sa presensya ng Lord, napapalapit ka sa puso ng Diyos, ang diablo hihilay ka niyan. Pero huwag mo siyang tingnan. Huwag mo siyang entertainin. Hello? Bakit ganito, Lord? Kung kailan ako umaarangkada, bakit parang bumibigat? No, huwag mong questionin si Lord. He's a perfect God. He knows what He's doing. Where people see impossibility, God sees an opportunity to demonstrate His greatness. Kaya, ano man ang nakikita mo, Lord, you are in control. Alam ko nangyari ito, Panginoon, dahil perfect ang kasagutan mo. Hello? Tandaan niyo po, hindi tayo bibigyan ng Lord ng mga pagsubok. 1 Corinthians 10:13. Wala pa pong pagsubok na hindi dinanas ng lahat ng tao. Iba-iba lang po tayo ng stage ng pagsubok. Pero lahat yan mapagtatagumpayan mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, magtatagumpay ka! Amen? Her problem brought her closer to God. Kaya ang ganda nung attitude ng Buddha. Even si Ana, even yung nagbigay, di po ba? Kaya problema niya, naging testimony. Kaya kung may problema ka ngayon, hindi magiging testimony mo yan. Di po ba? She cried out desperately for help to the right person. Sabi niya, Lord, guide me. Sino, Panginoon, ang dapat kong puntahan? Nananalangin siya, she touched the heart of God, kaya tama ang pinuntahan ni Buddha. Hello? Di po ba? At, tingnan niyo po, tayo po na mananampalataya, alam natin kung sino ang pupuntahan mo. Hello? Di po ba? Kung makita natin, Lord, salamat ka na. God, you teach us into your ways. Kaya hindi pwedeng nag-pray ka, linggo ngayon, tapos sasapatan ka. Hello? Parang hindi tama. Di po ba? Sabi ni Lord eh. Sabi mo naman, Pastor, 50 per hour. Di po ba? Kay Lord, hindi lang 50. 100%. Amen? Amen po ba? She seeks the counsel of a servant of God and obeys the man of God. Nag-seek siya. Sabi nga ng Panginoon, you seek me with all of your heart, you will find me. Hindi mo siya natatagpuan kasi half-hearted ka kung mag-seek. At yun yung sinasabing emergency. Di po ba? Ano po ang maraming pasahero? Ang jeep o ang ambulansya? Tama po. Tama po ang ambulansya. Kasi ang jeep, 20 lang. Ang ambulansya, 50-50. Hello? Di po ba? Alam niyo na ngayon.
worship. Huwag kang mag-worry. Kasi hindi mo naman talaga control ang lahat. Just give it to God. Kausap ko lang ang mama ko nung 2 days. Nung Friday yun. Sabi niya nga, nasa ospital nga yung pinsan ko na sinugod. Then, of course, nagano siya, nag-send siya ng money. Sabi ko, ma, you don't need. Ka na mag-send, ako na nag-send. Alam niyo po yun, hindi na ako nag-worry. Alam niyo po, sabi ko sa mama ko, I just pray, ma'am. Kasi si Lord naman ang may akda ng buhay natin. Trust in God. Alam niyo po yun. Kaya kapag gano'n yung pag-uusap sa mga magulang mo, sa mga mahal sa buhay, sila din tumatatag. Sila din, yung faith nila, tumataas, nag-increase. Hindi yung ikaw nag-aalala din, bakit kaya? No! Give it to God. Siya may ibigay ng buhay mo, kaya siya rin ang pwedeng kumuha. Walang iba. Amen? We cannot prolong our lives. Si Lord lang. Pero pag hiningi natin kay Lord, kapag na-touch natin ang heart ng Panginoon, wala siyang hindi kaya ibigay. Diba yung bedridden? 15 years pag pinulong ang buhay niya. Dahil hiningi niya kay Lord. Lord, gusto ko pa, Lord. Kaya kaya niya yun. Kung ikaw, 80 ka na, 70, 80 ka na, hingin mo maging 100 ka. Walang imposible kay Lord. Ako gusto ko, Lord, ang God, pwede pa akong magdumagano sa God's will. Kung Lord, open mo. God, gagamitin mo pa ako for your glory. Maglilingkod ako. Amen? A problem is not the end of life. It is the beginning of a miracle. Kapag may problema ka, miracle happens. Every miracle begins with a problem. Kaya masarap, marami ang problema dahil maraming miracle ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Next. Number 2, the miracle begins with what God has put in your hands. Ano meron ka? Faith, prayer, gifts, time, resources. Anong meron ka na hawak mo ngayon na pwede mong ibigay kay Lord? That you offer, Lord, my life. Ang buhay ko, I want to offer it para sa iyo. Ikaw na, gawin mo, Lord. Yung time ko, yung gift ko, lahat ay pinagkaloob mo, pinagkakaroon mo sa akin, ibabalik ko sa iyo. Amen? Kaya ang sad to say, hindi tayo ganon. May reservation ka pa. Lord, ito, wag ito. Dahil mahal ko to. No. Kaya hindi makakilos. Ano yung mahal mo? Sins. Stronghold, foothold. Actually, niyang galing kay Lord kapag sin. Galing sa kaaway. Amen? Your maid servant has nothing left but a jar of oil. Anong meron tayo ngayon? Bigyan mo na kay Lord. Even yung reservation o pinipreserve mo sa buhay mo, yung foothold mo, yung yayakap, ibigay mo na, lay down to God. Yung pride mo, yung goal mo, yung personal, ibigay mo na sa Panginoon yan. Then he said, go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors. Empty vessels, do not gather just a few. Kaya kung natatanggap po natin salita ng Diyos, natatanggap natin pag-ibig ng Panginoon, ibigay mo yan sa neighbor mo, ibigay mo yan sa iyong pamilya. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, mamaya ibibigay mo sa iyo. Amen? Yes, yung love, yung joy, yung kapayapaan na meron ako na
Si widow sa Zarephath. Alam po natin yung 1 Kings 17:12. Ito po yung harina. Di po ba? Yung harina. Pero yun mo, harina lang. Nag-miracle. Di po ba? Boy with 5 loaves and bread, 2 fishes fed 5,000 people, 5,000 kalalakihan pa lang yun. Hello? Kaya binanggit sa Word of God, kalalakihan, kasi alam nila, kalalakihan hindi nag-take away. Babae lang. Pero kapag ang babae na take away, para sa mga kalalakihan yun. Di ba? Yes. Grabe si Lord. Imagine niyo po yung 5 loaves. Bread. 5. 2 fish. 5,000 ang napakain. Grabe. May take out pa. Malamang ang sumusunod noon sa Panginoon Yesus mga Pilipino. Sumagot ka na, yes, Lord! Amen! At sa atin, di ba may kain? Pilipino. Alam niyo po ba? Pili ni Lord at pinong-pino na mahal ng Diyos. Amen? And, hindi lang po yun. Moses, small staff, part the Red Sea. Yung problema mo na malulunod ka, pinart ni Lord. Nang sa ganon makadaan ka, nang hindi ka malunod sa problema, sa mga kaiisip. Grabe, Lord. Amazing ka. Di ba? Kung baga sa ano hindi masukat, unsukatable. Di po ba? Pati yung ano, yung kanyang pag-ibig sa'yo, extravagant, bongacious. Grabe. Hindi normal. Ako sabi ko, grabe, maapang. So sabi niya, sinabi ng Bida, nagsasabi ko ako ng totoo sa presensya ng buhay na Panginoon ng Diyos na wala na akong tinapay. Ang natitira na lang ay isang takot na rin sa baka at kaunting langis sa takayan. So makita natin Bida ulit. Kaya malapit si Lord sa mga Bida. Hello? Amen! Di po ba? Grabe, nawalan ka naman ng mahal sa buhay ng asawa, pero si Lord ang naging kasama mo. Imagine. Nangunguha nga po ako ng ilang pirasong kaldero para dalhin sa bahay at tutuwin ang titirang harina para sa akin at sa anak ko. At kapag naubos na namin ito, mamamatay na kami sa gutom. Pero sabi, no, hindi. Paghaluin mo ang harina na meron ka. Lutuin mo ng lutuin. Pero sabi ng prophet, ako munang pakainin mo. Pagkatapos pakainin mo ang mga anak mo. Hanggang sa ang dami. Low. He multiplies what you have. Kaya nga po yung minus ka, siya nag-aalit. Siya nagdadagdag. Kung anong wala tayo, siya nagdadagdag. Plus sign si Lord. Amen? God is His empty vessels to be filled with miracles. Hindi ka pwedeng punuin ni Lord o mapuno ng Diyos kapag ikaw punong-puno ka pa ng hatred, ng bitterness, ng anger, ng jealousy, envy. Hindi ka pwedeng mapuno. Kailangan mo munang i-empty yan.
to receive a miracle. Gusto mo ng miracle? You need to empty your vessels. Amen. Mamaya po, gawin natin yan. Nang sa ganon, punuin tayo ng Diyos. Oil symbolizes the Holy Spirit's presence, power, and provision. Unang-una, kailangan mo ng presensya ng Diyos para ma-empower ka. At kapag empowered ka na, then God will provide. Kaya lang minsan, hindi ka pumupunta sa presensya ng Panginoon. Gusto mo agad power and provision. Hindi pwede. Kailangan mo muna pumunta sa presence of God before you will be empowered. Amen? After, and then, ang provision ni Lord. Fill your life by trusting in the Lordship. Sino ang Lord ng buhay mo? Lordship of Jesus and His Word and promises. Noon ang Lord namin, drug Lord. Noon kasi nandun pa kami sa mundo na napaka-grabe. Kala niyo po, please, mga magulang, pray, always pray sa inyong mga anak. Cover them. Pakoveran niyo sila ng dugo ng Diyos. Every day, every time, after a prayer, grabe ginagawa ng Diablo sa mga kabataan. 12, 13 years old pa lang, nag-vape na, kung ano na, nagtatago. And even, yung age na gano'n, meron na silang mga, papi-papi. Alam niyo po, kapag hindi tayo, aware tayo dyan, tandaan natin. No. 3, thirdly, God performs the miracle when we trust and obey. So, trust and obey God's will always. At makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. So, yung Yuda, ginagay niya ang lahat ng vessels, poured oil into them. So, tandaan natin yung maliliit na jar, pinuno. Hanggang sa malaki, hanggang sa hindi na mawalan na ng paglalagyan. Ganun din ang gagawin ni Lord mamaya. Hanggang sa hindi ka na makontain, hindi mo na makontain ang presensya ng Diyos. And a miracle of provision occurred by selling the oil. Hindi lamang po nagkaroon, nakabayad pa sila ng utang. Yun yung sinabi ni Lord na blessings, favor from generation to generation. Hanggang ikasaling lahi ang ilan. Kapag nagpapatuloy, then continue ang blessing ni Lord. Huwag mong puputulin. Kasi sabi mo sa katabi, huwag mong puputulin. Ang blessing ng Lord. Amen? And hindi lamang po siya nakabayad ng utang, kung hindi, nagkaroon pa sila ng puhunan. Di po ba, sabi po, I can personally say it, kasi nararanasan namin. Kami na po minsan na nasasabi, Lord, sa iba naman. Nakakapagsalita na po kami ng ganyan. Di ba tayo noon? Kuha lang ng kuha. Akin, mine. Di ba? Add to cart. Di po ba? Pero ngayon, grabe na. Talagang may nagpo-provide na. Minsan, ipaparang na kayo. Sa iba na lang kapatid. Di ba? Hello? Ganun mag-bless ang Panginoon. Katulad ng ginawa niya dun sa Byuda ni Elisha. Sabi ni Eliseo, pagpili mo yan, meron ka pa, makakabalik ka ng utang at meron ka pa magiging puhunan. Tuloy mo. And God's promises follow obedience. Kailangan ang promises ni Lord, you have to obey. You want the promises of God? Sino ba gusto ng promises
about the man God instructed her, even the command doesn't make sense. Pwede niyang sabihin, Man Eliseo, paano mo makakainin ng mga dyan? Ito ang sa akin kakarampot na lang. Hindi siya nag-doubt. Anong ginawa niya? Sumunod. Kaya sabi mo ulit sa likod mo naman, sumunod ka na! Amen? Sabi mo sa kanya, sumunod ka na! The widow put her faith in the command of the man of God and poured out the oil into vessels. I did not stop until there were no more empty vessels available. Kaya ang gusto ni Lord, you are able, but are you available? I am the gift of God. I can sing, I can dance, but are you available? Yun po yun. Kasi God is able to give you ability. Pero ikaw ba? Kapag sinabi ni Lord, available ka ba? Lalo-lalo na sa pagmamalakaya, wala nang sumasagot. Hello? Next na. And God is teaching us to trust Him personally with desperation, perseverance, unconditional obedience, and surrender. Sabi mo, surrender. Ibig sabihin ng surrender, paano yung pag hinoldan ka? Paano ka sa kamay? Ganyan ba? Taas sa taas! Amen! Low! Amen! Praise God! We exercise our faith in God publicly so that others are involved in miracle. Kaya tingnan niyo pa totoo ninyo, hindi niyo yan sinasarili. Kung hindi, ibinibigay niyo sa iba. Nang sa ganon, yung miracle na nangyari sa inyo, maibigay niyo rin po yung miracle doon sa kausap ninyo. Amen? Lalo-lalo sa pamilya natin. We exercise our faith in God privately by closing the door and pouring out the oil. An i-close na door na dapat mong i-close sa diablo. Amen? Nang sa ganun yung pouring of oil ng Panginoon, matanggap mo. Hindi matatanggap ng diablo. Kasi kapag hindi mo sinaraan ang pintuan ng diablo, makakapasok yan. Siya ang maglalaro sa'yo. Paikutin ka yan. Di po ba? And the miracles is that as long as there are empty vessels, God's oil never runs out. Kaya, kung gusto mo na huwag matuyuan, go to God. Amen? Worship Him. So dito po tayo pupunta. God is teaching us to trust Him. If you want to trust God, sige po, tayo po ay pumunta sa pwede po bang lahat tayo pumunta sa altar and touch the heart of God? Sige lang po tayo. With desperation. Personally, with desperation. Touching God's heart. Surrender. Sige po, surrender. Total surrender to God. Oh, whatever you ask for. Sige po, sige po. Hindi po tayo lalapit sa tao, lalapit tayo sa dakilang Diyos, lalapit tayo sa presensya ng Diyos.
and touching the heart of God. Touching His heart. Wala pong imposible sa Diyos. Kayang-kaya ni Jesus. Ano man ang kahilingan mo sa pangalan ni Jesus. Kayang-kaya niya yung ibigay. Walang mahirap sa Diyos, kapatid. Sige, kausapin mo ang Panginoon. Kausapin mo siya with sincere heart. Desperate. Oh, yes, Lord. Yes, God. Sige, maging desperado ka sa pagiging. Lord, in the mighty name of Jesus, yung desperado na kung saan matouch mo ang puso ng Panginoon. Huwag kang aalis sa lugar na ito na hindi mo nahihipo. Katulad ng 12 years na dinudugo. Grabe! Sabi niya, mahawakan ko lang, Lord, ang laylayan ng loba mo! Gagaling ako, Panginoon! Oh, yes, Lord! Ganun katindi! Ganun katindi dapat ang iyong pananampalataya, Lord! I want to touch your heart, God! Touching your very heart, Lord! Touching your very heart, God! Oh, yes, Jesus! Yes, Lord! You're a miracle working God! Kung noon nag-miracle ka, ngayon din, Lord! I want your miracle in my life! Sa aking pamilya, Panginoon! Oh, yes, Jesus! Sige, touch mo ang puso ng Panginoon right now. Touch His heart! Oh, with desperation! Oh, yes, Lord! Walang mahirap sa'yo, Panginoon! Wala pong mahirap sa'yo, God! Right now, Panginoon, lalong-lalo na yung pamilya ko, Lord! Yung aming mga anak, God! Yung aming mga mahal sa buhay, Lord! Yung aming magulang, Panginoon! Oh, yes, Jesus! Wala nang mahirap sa'yo, Panginoon! In the mighty name of Jesus! Sige, touch mo, kapatid! Huwag kang aalis dito hanggang hindi mo natatouch ang puso ng Panginoon. Yes, Lord, in the mighty name of Jesus. Oh, napasyawa. Stay in the presence of God. Stay in the presence of God. Hanggang na-empower ka. Hanggang yung provision na hinihingi mo. Mangyagay na sa puso mo. Pura ka naman. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, yes, God. Oh, naman.
before mo